pantay. Ayos, bago bearing. Okay, bearing kaya. Okay, good. The bearing ay bago. Ayan, magaling mo na ini. IC. Okay, nabuksan na natin yung alternator. Nahugutin mo na. At ito i-tester natin tong isa-isa. Paano natin ito matitesting isa-isa? Simula tayo sa IC, sunod diode, sunod rotor. At yan, nakita natin yung rotor ay sunog. Ayan, sunog na sunog. Ngayon, ang cause nito, karamihan nagiging cause nito ay overcharge, nagiging issue. Naku, kinain na. Bearing siguro. Ayun. Mahinang klase a bearing, kaya siminayad. Ciao, pahinga. Ayan guys, so, wala na to. Ito pala pinaka-issue nito. Sunog na rin. Picture na lang ito. Wala na to. Ang nangyayari nito, susunugin na. Papalitan na natin ng stator. Pero buksan mo na yung saro. Chloe! Bululoy! At yun naman isang bubuksan natin. Kung anong gagawin natin dyan ay ito kasi bago. Ito yung binubuksan niya ay surplus. Parang hindi tayo makakabuo Magre-rewind pa ata tayo. Ayan, at sa dalawang alternator ay kinuha natin yung isang stator at swap natin yan dun sa isa. Kukunin din natin yung rotor para hindi na tayo mag-rewind. Kasi yung dalawang alternator na yan ay isa lang mayari. Bubuo tayo niyang isa para mapabilis. At yung matitira, yun naman ang ating i-rewind para makapagbuo tayo ng isa pang alternator. At yun ang isa, yan ang gagastusan natin. Bibilan natin ng IC regulator, magre-rewind ng stator, magre-rewind ng rotor, at magpapalit ng bearing. Kaya magiging damage ng isa ay malaki. Yun ang sasubmit natin sa management. Pabibilhan natin ng materyales. At itong isa ay una natin na bubuuin. Yan, at tinisting na natin yan yung IC. Yung IC ay ginaround ko yan. Nakapositive yung tester natin yan. May output siya pero shorted yan. Dapat hindi iilaw yan dyan sa kabila. Ayan umilaw yung negative niya, umilaw din yung positive. At yun naman rotor ay ating tinisting. Continuity lang yan sa ilaw. Pero kung gusto nyo wala kayong pan-tester, kumuha lang kayo ng wire, dalawang wire, short circuit ninyo yan, tapos tirahan nyo lang isang hibla, yung ganggabuhok na hibla. Pagka yan field niya na hindi pumutok sa isang hibla, ano yan, 100% hindi pa yan sunog. Pero sa isang hibla at umi-spark yan na may pa-spark, 50% niya na yung sunog mo. Tinisting natin yan, wala pa naman, hindi pa pumuputok yung isang hibla. Yung tansya natin, maliit lang na wire yan sa dulo. Ayan, may spark pero hindi pumuputok.
kung wala tayong tester. Pero sa multi-tester, pag mataas na masyado yung resistance, pumapalo na siya short circuit, wala na siyang resistance, automatic sunog yun. Tapos nakikita naman yan sa appearance kung talagang yan ay sunog. Yung stator ay kinuha rin natin yan dyan sa kabilang alternator para swap natin, para makabuo na tayo ng isang alternator. At yung matitira ay medyo matatagalan kasi ang naipon doon sa isa yung sira IC, bearing, stator, rotor. Doon tayo matatagalan at doon tataas yung singil natin dyan. Doon sa isa parang nagbulang tayo dyan ng isang alternator. Bali dalawa yung i-remit natin dyan sa kumpanya. Shout out doon sa company namin na pinapasukan, US Construction. Sa kanila tong dalawang items na to. At shoutout dun sa mga kasama namin dyan sa US, yung dati namin mga kasamahan, yung iba wala na, naglipat na, yung iba naman ay nag-retired na. Ayan, ayan, yung isa-isa na yan, iniipon natin yung mga buo. Ayan, nakabuo na tayo ng isa dyan, magtitisting na tayo ng alternator. Sinalang natin yan dyan sa compressor. Tinanggal lang natin yung fan belt. Nalis natin doon sa compressor. Naglagay tayo dyan ng bracket para matesting natin. At tinitesting na nga natin yan ng digital. Pero yan guys, pagka dinirect na natin na tinesting yan ng digital at wala pa naman na supply, wala pang kati, hindi lalabas yan sa digital. Kaya ang ginawa ko dyan na yung ginamit kong pag-testing dyan, yung test light. Ayan, at sinalang ko yan ulit. Test light gamitin natin. Bawal lang irekta yung, halimbawa, for example, dalawang battery. Susundutin natin yung IC. Nang galing doon yung positive direct doon sa IC, bawal yun. Kasi ang isa dyan, fixed live. Pero yung isa dyan na connection ay indicator light. Kung masusundot natin yung fixed live, okay lang. Pero pag yung indicator, huwag natin susungkitin ng ano yun, ng 24 volts kasi ano lang yun, indicator. Kakatiin lang yun ng indicator. Gaya kanina ay mapapansin ninyo, kinati ko yan. Kala ko hindi pa kumakarga. Kaya pala umi-spark. May output na yung IC. Buti hindi nasunog yung IC. May output yan. Pinaikit ko na yung alternator. At kung mapapansin nyo, naglagay na ako ng positive sa 12. Naka 12 volts lang yan. At sinungkit ko na yun. No? Automatic kumarga na yan. Di ko napansin kumakarga na pala yan. Ayan, may lumalabas ng output sa IC. Kala ko hindi pa kumakarga. Yung sabi ko, bakit kaya umiilaw yung tester ko? Yung pala nga, naka 12 volts pala ako. Sinundot ko yan ng 12 volts. Sa 24 kasi hindi na yan iilaw. Pag nakaseries siya ng 24. Sinundot mo yan icing yan, automatic, 24 yung lalabas yan. Naka-positive control ka dyan. Mawawala yung indicator niyan. Ayan, nagkamali tayo dyan. Ayan, matitesting mo yan. Ayan, sinundot ko yan ng 12 volts. I-spark. Kaya pala, sabi ko parang grounded. Yung spark ko. Pag tester ko uli, oh, may output. May output siya. Binadeground ko yung tester ko. Ayun, okay na. Yun pala, kumakarga na yung alternator. Ayan, sa tagal-tagal natin gumagawa, minsan nagkakamali din tayo. Ayan, alright. Sana'y meron naman kayong natutunan sa aking tutorial. At huwag natin kalimutan subscribe ang aking channel, Torres the Electrician. At sa aking Facebook page. At meron tayong mga bagong links. Maraming salamat po.